Ang face-to-face harapan ay pambansang dulugan ng mga may alitan. Hangad namin na bigyang solusyon ang mga di pagkakaunawaan para sa mas mapayapang komunidad. Bangayan, isang panibagong bangayan na naman ang ating bibigyan ng solusyon. Kaya sa letrang I, ilabas na ang inyong mga panantos para sa panig na inyong kakampihan. Dito lang yan sa Face-to-Face Harapan! Ako naman sa letrang N, as in nose. Wow! Donita Nose na handang mambuyo kasama ang guest co-host natin for today. Napakagwapo naman ito. TV5 News Anchor Jess de los Santos. Thank you, Donita. Napakaganda rin. Nice meeting you. Nice meeting you, Jess. Ay, tama na, please. Sila naman sa letrang G, gustong sumausaw sa ating issue ang ating mga sausawero at sausawera. Pula, pula, pula! Pula, pula, pula! At para naman sa letrang O, opinyon ang magbibigay opinyon sa ating issue ngayong hapon with their words of wisdom. Para pang tagapayo, unahin na natin Dr. Love, Brother June Banag. Kasama rin natin, syempre, Attorney Lorna Kapunan. At ang kukumpleto dyan, Dr. Camille Garcia. Heto, may K bigyang K sagutan ang K kulungan sa barangay. Ang pambansang referee, Corina Sanchez Rojas, Ate Corin! Ate Corin! Okay, Donita, Jess at harapang tagapayo. Magandang hapon mga kapatid. Siyempre sa lahat ng mga sausawero at sausawera, ang mga taga-urot, ayan. Talaga, ito ha, tandaan ninyo. Dito sa ating programa, bawat alitan hindi natin uurungan. Dito sa Face-to-Face Harapan! Oh, eto na. Handa na ba kayo? Ay, ano ba yan? Ate Corin! May kasama pang ganyan, no? May kasama pang ganyan. Eto na sa letrang, ayan, B. B as in, bakit nauwi sa sakitan at sa bunutan ang isang bingo session ng mga magkakapitbahay? Oh my! Pero nyo, dahil ang kanilang taga-bola ay nandaraya! Ay, nako, meron pala mga magic dito yan pagka tinatago ng ganyan-ganyan, oh. Ngayon ko lang natutunan. Nagpaturo ako, ipapractice ko mamaya. Okay, so paano ba yan ginagawa? Alamin nga natin ang kwento ng bolahan sa bingguhan. Sa letrang B, uno, masaya nga naman maglaro ng bingo. Pero, paano kung ganito ang kalaro mo? Totoo po, na si Rose ay mandaraya tuwing po kami ay naglalaro ng bingo. Ganyan po, inipit niya po ng ganyan. Tapos po, pag nakita po niya hindi yung numero niya, ibabalik niya po at kukuha ulit po siya ng bagong bolilyo na alam niyang dun siya bibingo. Nagagalit po, naiinis, nakakabuisit. Siyempre po, naglalaro po kami. Naku, hindi totoo yun kasi lagi lang nananalo yung tao kaya lagi nilang pinagbibintangan na nandaraya. Eh talagang ganun, swerte-swertehan lang naman sa bingo, binobola yun eh. Sino nga ba ang nagsasabi ng totoo? Yung laging talo o laging panalo sa bingo? Siya ang nasaktan ng kanilang taga-bola sa bingo. Liza, humarap ka na!
talaga nakagano na kaagad, oh. Anong problema mo? Problema ko lang po sa kabingguhan namin, lagi po siya nandudugas. Araw-araw po nakikita siya nahuhuli ng mga kabingguhan namin. Araw-araw na Araw-araw po siya nag-iipit ng burilyo sa amin. Pag sinabi mong araw-araw, ang unang tanong doon, bakit pa kayo nakikipaglaro dito sa babae? Araw-araw. Nandaraya. Una po kasi pinagbigyan siya ng ilang beses. Pinagbigyan po siya. Ngayon nagsumbo na ulit sa amin yung kalaro namin na paulit-ulit niya palang ginagawa yun. Ayun. Opo. Pero ang pinag-uusapan natin ngayon ay itong isang insidente na nalaglag yung kanyang Burilyo po. tinatago. Opo. Ito yung isang insidenteng doon na talaga nagkaharap-harapan. Ayun. Anong nangyari? So, naglalaro kayo tapos... Naglalaro po kami noon, tapos po nung siya po ang bumola, nung nahuli po siya nung namin kalaro namin, nakaipit po yung burilyo. Ngayon po, hindi puro po ng burahan niya. Yung ginawa niya, pinasok niya ulit. Tapos bigla pong nahulog na lang. Tapos napuna po ng namin na hindi niya naisuksok sa loob. Nabisto. Siya po nabisto. Nabisto. Dahil hindi po puro niya yung nabunot niya. Kaya binalik niya po sa loob ng burilyo. Teka Hindi muna, po na-shoot, nahulog. Pero, hindi lang ikaw ang nakakita. Hindi lang Marami po, ang marami po. nakakita. Opo, yung mga kalaro po. So, maraming magpapatotoo. Opo. Ay, wala na. Talagang nandaya. Nahuli talaga. Anong nangyari? Nagsabunutan na? Opo. Ay? Nagkaano po kami. Wala nang pasakali, ha? Nagsabunutan na talaga kayo kaagad. Ngayon, ang tanong ko, sino ang pinapanalo niya? Karaniwan dyan, meron siyang kausap, o kunwari, ikaw ang mananalo, ha? Basta ito, nabunot ko, ganito. Sino ang ipinapanalo niya? Wala po, siya po mismo bumibingo. Ha? Siya po mismo. Wala po siyang ano. Siya po mismo bumibingo sa araw na yun, pag nanduduga. Paano namang nangyari na nandaraya ka, tapos yung sarili mo ang parating nananalo? Opo, kasi po binubulot niya sarili niya puro sa burilyo eh. Pero hindi ba, Donita, medyo nakakatawa naman yata yun? Na ikaw na nga ang nandadaya parate at ipinapanalo mo parate ang sarili mo, pero nakikipaglaro pa rin sila sa kanya. Yun nga nakapagtakati ko rin, di ba? Diba? Bakit ganun? So parang wala ka rin palang pakialam kahit maloko ka, kahit dinadaya ka. Sige, laro pa rin. Baka wala silang ibang kalaro. Monopolya ng bingo sa area nila. Baka siya lang din naman yung may pabingguhan talaga doon. Siya lang ang may ganito, ito lang naman ang katapat. no? Coring. Ito lang naman ang katapat niyan at saka papel. Lapis, di ba? Baka naman pag nananalo siya nananalo, may nakukuha kang porsyento. Di ba? Oo, pwede ganon. Naku, kilala kita. Bata pa lang tayo, ganyan ka na. Totoo ba? Magkababata kayo? Ay, hindi po. Kala ko magkababata kayo. Kala ko naka-attend ka na rin ang bingguhan nila eh. Saan ba itong bingguhan na ito? Saan ito? Doon po sa Maynila North Cemetery po. Sa sementeryo kayo lahat nakatira? Napakagandang lugar. Wala ka naman pala talagang ibang makakalaro. Ano naman pala yun? Jessa, komedyante ka din Okay, so wala kayong ibang kalaro kasi lahat sila'y patay na. Ayon sa estadistika, babae ang kadalasang nagsusugal. At nagbibingo. Yes! Particularly bingo. Bakit? Kasi ang bingo, yan ang pinakamadali at pinakamura, pinakamalapit sa bahay nyo, sa barangay na pwedeng puntahan pag wala kang ginagawa. Pero ito ngayon, ang isa pang research. Bawal pala ang bingo! Ay! Yun lang. Lagot. Bawal! Bawal! Ayon sa isang presidential decree, pinatanong ko yan lahat ng uri ng pagsusugal na ginagawa sa labas ng bahay at may pustahan ng pera, magkano pustahan ninyo? 3-5 po isang card 20 pataas. 20 pesos pataas. So yung makitaan dyan, mga magkano umaabot? Mga Pag nanalo 200 ka? plus. Ha? 200 plus. Yun na, di ba? Minimum wage na yan sa ibang probinsya. Tama, So, ibig sabihin, bawal yan. Yun. So, ngayon, buko na tayo. Hindi nyo na mauulit yan. Babantayan na kayo ng barangay. Pwera na lang kung kalaro nyo rin yung barangay captain nyo. Yun lang. Ayan, tama yan, Tikuring. Alam ba yan ang barangay captain nyo? Hindi. Hindi po. Sino yung nakipagsabunutan? Ikaw. At saka yung nandaya. Ayun. Okay. So, eto na ngayon. Siya raw ay mahusay mag-ipit ng bulilyo sa kanyang mga daliri sa larong bingo. Rose, humarap ka na! Ganyan ba maglakad lahat ng mga taga Manila North Cemetery? Hindi po.
Kulang na lang magganyan ka, oh. Talagang ano siya. Kulang na lang ganon. Rose, didiretso yung nakita, nandaya ka ba? Hindi po. Pinagbibintangan lang nila. Oo, di ba? Yan na yun. Nahulog eh. O ayan, Jess, ikaw ang magsabi. Ate Rose, sabi niya may nahulog na bisto ka yung bulilyong inipit mo. Hindi lang nila matanggap na lagi ako yung nananalo. Yun! Tama! Tama, Ate Rose. Yes. Marami nakakita sa'yo nung duduga ka. Kaya mayroon ng ebidensya Pag sa'yo. talo kayo, huwag kayo napipikon. Ay, tama nga naman. Oo. Ang daming nakakita, Day. Wala, Sister, yun yung totoo. ang daming nakakita na nalaglag yung bulilyo mula sa kamay mo. Wala silang patunay kahit na nagbobola ako. Kusang nalaglag kasi malaki yung bolahan eh. Oo, tama naman. Oo. Nalaglag pero hindi ko inipit. Yes. Oo, di ba? Baka, ate ko rin yan ba yung gamit nyo? Yung parang ganon? Oo, yan mismo. Yan, yung gamit namin. okay. Ay, ito Pag mismo? binola siya, kusang lumalabas yung bulilyo. Minsan tumatalsik talaga kasi yung bulilyo niyan, ate ko rin eh. Turuan mo nga kami. Sample, Ganito paano? kasi nangyari, di ba? Oh, Binola. yan, paano? Oh, kung ganyan ako bumola, lumaglag yung bulilyo. Ayun, oo nga, oo. Pwede, di ba? Nalalaglag. Ang galing niya, no? Oo. Tama, ate ko rin. Talagang on cue lumabas yung Yes, bulilyo. Tama po. Kasi malaki po yung bilog niyan eh. Alam mo, kaya siguro, meron ka bang ginawa ditong pagninisnis? O parang kasi warat-warat na siya. Sinadya ba yan? Hindi ganyan po talaga. Ito Kung magkakatagalan na po. Ito talaga yung Opo, sa'yo. naman. Okay. Tawasin natin ito. Habang tinatawas natin, sasagutin pa ni Rose ang lahat pa ng iba pang pangbibintang dahil may iba pang kwento na may kinalaman sa droga. Ang usapang ito sa pagbabalik yan ng Face to Face. Face to face, sinong sisimangon? Face to face, sinong ngingiti? Harapin mo face to face. Pula, pula. Pula, 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 pula, pula. Gusto nyo ba malaman? Gusto nyo bang mag-exhibition? Ang galing ni Rose, di ba? Ito po ay kaso ng magkakapit-bahay na nagkasabunutan, nagkainitan dahil po sa larong bingo dyan po sa sementeryo. Dyan po sila lahat nakatira. Ayon, habang binobola, may lumabas na bulilyo, nalaglag. Ayon, pinaratangan ngayon si Rose at ni Liza, si Rose, ng pandaraya. Lahat daw nakita. Pero sabi naman ni Rose, ulitin mo, ang galing mo eh. Na kapag ginagawa Pag binola po siya, lalabas po ng kusa yung bulilyo. Kahit Ayun. ilan ang gusto. Kung ilan ang gusto. Oo. Okay. Ito sige kasi nga. malaki po yung butas niyan eh. Paano yung kanina? Ganyan, bobola, kukuha ng bulilyo. Ay, oo nga. Tatlo na. Diba? Pag sinabi talaga ni Rose sa tatlo talaga ang lalabas. Ang galing. Saan lalabas yung bulilyo? Wow! Sa sample pa lang, alam na naman daraya Ay, siya. hindi. Paano yung sabi ng daraya? Tignan nyo kayong bolahan, paano ng daya to? Kung saan lumalabas yung Mabilis daw ang kamay. O ano, yung ikaw? Sa tagal niya nang ginagawa Maluwag talaga yung butas. Nakita niyo naman, ang laki-laki ng oh. ganyan. Sa tagal mo nang ginagawa yan, ngayon lang nahulog ng ibig sabihin, gawain mo. Kahit ikaw, kahit ikaw bumola, lalabas at lalabas pa rin. Hindi. Ito ang pakinggan nyo. Ano yon? Malaki talaga yung butas nung kita-kita naman, di ba? Hindi nga, tatlo nga yung lumabas eh. Oh, di ba? Oh. Ang ibig mo... Basta pag mandaraya, gagawa ng paraan niya, makadaya lang. Ang tanong eto, kung yan ay aksidente at parating, sabi nga nila nadadaya, bakit ikaw parati ang nananalo? Pag sila rin naman po, pag sila rin po ang bumabola, minsan ako rin po yung bumibingo. Hindi naman po sa lahat ng pagkakataon, pag ako yung bumola, ako yung bibingo. Hindi po ganun. May tao kasi talagang swerte, Ate Coring. Yun ang swerte na tinatawag natin. Day, hindi. kung talagang swerte Swerte siya, lang. una dapat nanalo na siya ng kotse, dati pa, sa sweepstakes. Swertehan lang. O pagkatapos, kung talagang swerte siya, bakit baldado ang asawa niya ngayon? Sa bahay, nakaratay, eto ngayon ang background, di ba?
Itong si Liza pala, nagtitinda ng kakanin. O naghahanap buhay ng marangal. Kaya siguro nagagalit kapag dinadaya. Kasi nagtatrabaho ka naman. Pero may oras ka talagang magbingo, ha? Hindi, pagkatapos po magtinda, sa hapon na po kasi kami Pagkatapos magtinda, lahat ng kinita mo, sugal. Hindi naman po. Hindi naman. Hindi naman po. May tinitira ka, 2 anak mo. 2 po anak ko eh. 2 anak at siya ay nagdadalang tao ngayon. 2 months pregnant. Buntis ka? Yes. Pero nakikipagsabunutan ka, buntis ka pala, magdahan-dahan ka naman. O, ayan. O, ito namang si Rose ay may kinakasama. Anak 3. 3 ang pinapakain. Baldado ang partner dahil sa nabaril ng mga pulis. Dahil sa droga. Droga. Anong nangyari? Nabaril po siya. Ha? Nabaril po. Nabaril. Opo, hindi na po kami nagreklamo. Sa spinal po siya tinamaan. Spinal? So, Sa batok po pero may kasi. malay. Meron po. Bedridden lang po talaga Bedridden lang talaga. Uy, ang bigat nun, ha? Mabigat yun. Tama, Ate Cory. So, kasi, eto na ngayon, meron palang kasaysayan itong 2 ito. Matagal na pala silang nagkakainitan. Yung panig mo muna, ano ang nangyari? Yung binibintang po kasi niya sa asawa ko, yung dapat sa asawa ko siya nagagalit, hindi sa akin. Yung asawa niya raw po kasi, pinahuli ng asawa ko. Nakulong po kasi asawa ko dati. Nahuli dahil sa drugs? Opo, tapos nakalabas. Pinalit ulo po yung asawa niya. Dapat magalit siya sa asawa ko, hindi sa akin. At pati ako dinadamay niya. Pinalit ulo? Opo. So yung asawa mo ngayon nakakulong? Kasangkot talaga siya doon sa droga-droga nila? Opo. Nag-ano naman po talaga yung asawa ko nagdodroga. Ang kinakasama lang po ng loob ko, bakit kailangan asawa ko pa ituro? Marami naman po ibang tao. Ayun. Inaano ko po yung anak ko, yung 2 anak ko. Kawawa naman po ako lang bumubuhay mag-isa. Wala naman po ako Hindi lang naman ikaw yung nagbumubuhay mag-isa. Ako nga 3 yung binubuhay ko, baldado pa yung asawa ko, di ba? O ano nga nangyari, Hindi lang kayo nahihirapan, ako din. Bakit Parehas na nga tayo naging sitwasyon, di ba? Dahil sa mga asawa. Sobrang buhay ko kayo, kung alam nyo lang. Tulad ng paano? Napapakain mo pa ba yung mga anak mo? Nagtitinda-tinda po ako ng mga chichirya. Pero yung paratang nila lagi sa akin naman na ako yung mali. Dapat sa asawa ko sila magalit at pati ako dinadamay nila. Kasi wala nang bubuhay sa amin. Buti nga yung asawa niya nakakatayo. Yung asawa ko, kahit nandiyan parang hindi naman buhay, di ba? Kasi nakahiga lang. Buti hindi nagkakasakit yung asawa mo. Meron na po siya mga bed sore. Dapat yan, iniikot-ikot mo yung katawan ng asawa mo para hindi magkabed, papahanginan mo yung likod. Wala ka ibang kasama sa bahay? Meron po, yung lola niya. Tumutulong? Opo. Yung mga anak mo, ilang taon na? Meron po ako 3 taon, may baby po ako, mag-1 year old lang po. Tapos, yung panganay ko po, 7 years old. Naku, ang babata pa. Bata, Ate Cory. Nag-aaral yung 7 years old? Opo, sa school po siya. Okay. O mabuti naman. Ikaw naman, yung mga anak mo, napapaaral mo naman. Kaya ko naman po. Andiyan naman po yung nanay ko, tumutulong sa mga anak ko sa pag-aalaga. O bakit pati ikaw naiiyak? Nahihirapan na rin po ako kasi ako lang din bumubuhay sa anak ko. Wala naman din po ako katuwang sa buhay. Naging parehas kami ng sitwasyon. Mahirap talaga pag ang pinag-uusapan ng mga bata. Di ba? Yung mga bata na kawawa, na sila'y inosenteng biktima ng kagagawa ng mga nakatatanda. O ayan, di ba? Tawagin na muna natin ang kakampi ni Liza, ang tinatawag na star witness sa pandaraya ni Rose. Eto na. Ana, humarap ka na! Ikaw, anong problema mo? Ma'am, talaga, ma'am, dapat yan ginugulpi ang mami. Nandadaya talaga sa amin yan. Malaman natin dito. Oo, talaga. Subukan mo. Talaga. Sige. Naku. Ayan na. Maalaman natin ka talaga kahit kailan ka. Ba? Okay, naku, umiiyak na talaga. Nag-away ba kayong mag-asawa? Nag-away ba kayong mag-asawa bago ka nagpunta dito? Kakausapin ko yan. Ma'am, nainis ka sa kanya. Lagi niya ako hindi nadaya. Paano nyo naman napatunayan na paulit-ulit ito nangyayari? Kasi yun ang sinasabi Nakikita niyo. ko kasi hindi ko na sinasabi sa mga kalaro namin na talagang nilalabas niya talaga yung bolilyo. Ayun. Accomplice ka pala. Alam mo na pala dati pa, hindi ka pa nagsabi. Mamayo kasi ng kami-kami lang kasi mag-aaway-aaway pa kami. Siyempre marami naman kaming naglalaro pero
Sobra na siya, mami. Lagi siya nandadaya sa amin. Nandadaya na pala ako pero kinakalaban niyo pa ako. Tama. Yun nga yun, di ba? Sinakadya ako na ako lagi nananalo. Magkano kasi ang jackpot? Ayun, baka yun ang dahilan. Sa pagbabalik yan ng Face to Face Harapan! Face to face. Face to face. Sinong ngingiti? Harapin mo face to face. Okay, may tanong tayong naiwan. Bakit nga ba nag-iiyak tong si Ana? Palagay ko may kinalaman sa jackpot. Hindi niya nakukuha. So, syempre, nakaka-frustrate nga naman yon. Magkano ba tayaan? 5 piso? Opo. 5 piso ba? Opo, lowest 20 pa pataas. Ayun, okay. Tapos, ang jackpot, umaabot ng magkano? Mga nasa 500 plus po. Wow! Pala kasi. At po, Ate Kuring, per round yun, per game yun yung 500. Hindi lang ano yun. Oo. Ilan kayo naglalaro sa isang session? Marami yan. 20. Wow, dami rin. Kaya po lumalaki yung jackpot namin. Yes. Per card po, 5 piso. So kung isang tao, 4 na cards, 20 agad ang taya mo. Pwedeng ganun. Una, sandali lang. Election ba yan? Kung sino ang magpapabingo? Bakit kasi siya? Ba't siya? Kung marami na kayo nagre-reklamo na siya, ba't di ka na lang, ikaw na lang gumawa? Hindi po nakikisali lang po ako sa bingguan nila. Ayun. Tsaka wala naman po Medyo akong ganun sa mag-isip ganyan din ng kasi ibang nagtitinda. Pilipino. Ha? Wala naman po akong time na magpa-bingo dahil po naghahanap buhay po ako. Ayun. Kasi ang mga parapernalya natin, Donita, tingnan mo. Ayan. Lahat yan ay preparasyon. May entry fee. Wala po. Entry Registration, fee. Bibili ka ganun. ticket. Wala po. Yun na, yung isang card lang, Ate Kuring, halimbawa ito. Bibili mo yung Ganyan card. lang. Bibili ka lang ng card. Ayan. So, Ate So, Kuring, sa'yo din lahat yan, Rose? Okay, Bingo 101, Donita. Yan. So, ibig sabihin natin, Kuring, isang card, 5 piso. So, 1, 2, 3, 4, 5, 10. So, ngayon, 50 pesos to lahat. Yes. Kanya-kanyang bili ilan ang kaya. Tama po. Ayun. Mas marami kang bilhin, mas marami kang chance. Tama. Oo. So ito kasing si Rose, yung kanyang asawa, ay hinuli ng pulis dahil sa droga. Tinuro ngayon ang asawa niya sa hindi natin malamang dahilan kung bakit. Palit ulo. Pinakawalan ng asawa. Asawa mo ngayon na nakakulong. May ginawa ulit siguro yung asawa nito at ngayon baldado dahil binaril ng pulis. Opo, nabaril. Ayan. Yung palit ulo, una, illegal yan, ha? Illegal. Bakit hindi kayo nagreklamo? Di na po namin nagawa magreklamo. Pinaan na lang po namin. Pinadjust na lang po namin kasi baka madamay na lang di po kami mag-iinom. Kasi sabi mo nga, aminado ka, talagang nagdodroga yung asawa mo. So wala nang pagkakataong makalaya pa siya? Meron naman po. Kasi ano ba, gumagamit siya o nagbebenta? Gumagamit po. Hindi siya nagbebenta? Hindi po. So kasi ang alam ko, pagka gumagamit lang, may abogado ba kayo? Ayan Wala si Attorney Lorna, oh. Wala po. Sa may Ayan. City Hall lang po yung libreng pau lawyer. Libreng pau. Mamaya tatanungin natin si Attorney Lorna, ha? Kasi, di ba, Attorney Lorna, if you're a user, iba ang pagpataw ng kaparusahan kumpara doon sa nagbebenta. Yes, tama. Yes. Okay. So, paano natin mapapatunayan ang paratang na yan? Yan ang tanong. May nakausap kasi kami na nagpatotoo at nagtuturo na totoong nangyari. Okay? Itong palit ulo na ito. Pakinggan natin. Kadalasang sinasabi pong palit ulo para po mapalaya kami pag po nagturo kami ng mga nagbibigay po sa amin ng droga. Kapag po pumasok sila sa bahay namin, nahuli po kami, pinagtuturo po kami ng mga polis para palayain daw po kami. Okay, napakinggan natin yung nagsasabi. Pero nako, sa korte, palagay ko si Attorney Lorna, sasabihin niya mamaya, una magpakita siya, pengin na affidavit, at pakita ng ebidensya. Hindi pwedeng salita lang. Di ba? Hindi pwedeng salita lang. Pero anong kinalaman nun dun sa dayaan? Balik tayo sa'yo, Rose. Sa kanila, hindi lang nila matanggap na natatalo sila. Yun nga. Dapat pag talo kayo. Tanungin natin ngayon kung ano naman ang depensa sa kakampi ni Rose. Kim, humarap ka na! Hindi mo! Teka muna!
Dapat kasi masabi namin kakampi mo. Dahil Nakikita nyo lang matanda. Nasalo kayo. Diba? Nadaya kayo. Nadaya kayo. Kalmadong-kalmado kang pumasok. Gigigil po. Bigla ka na lang nanapak. Anong nangyari? Bakit? Anong problema mo? Kasi po, jackpot na ako noon nung nag-away sila. Ayun! Ay, nako! Ano ba yan? Akala ko ba ang ipinapanalo ni Rose ay yung sarili niya? Opo. Nirereklamo niya. Iba naman palang Baka, oh. Kasi po, Kapag usapan niya yan, maghahatian sila sa panalo. wala ka naman doon, nakita mo ba? Ay, Wala ka nakita! Wala ka nakita! Wala ka! Palis ka! Ay! Kakuntsaba pala. Wala ka doon! Huwag ka nang uhusga! Wala ka doon! Ay, hinala pa lang yan! Natin ang bangayan at bulahan dito sa nag-iisang baranggayan on air. Face to face, harapan! Face to face, sinong sisimangot? Face to face, sinong ngingiti? Face to face, harapin mo face to face. Muli, muli. Pula, pula, pula! 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 Ano nangyari sa pera mo na naging bato pa? Pera na Yun nga sana. po. Iba kasi po, bago sila magsabunutan, may ibang bumola. Ngayon, yung puro ko, pan-jackpot, lumabas po yun. Bigla sila nagsabunutan dahil sa pagtatalo. Ngayon, yung pera po, sa harapan, yung iba pong pera ko, tapos yung jackpot, nagkalabo-labo na. O ngayon, Dahil nga eto po ngayon sa ang kanila. tanong ko. Sino ang iba pang nakakita na ikaw ang nanalo? Marami po. Marami? Opo. Pati ikaw, Rose, alam mo na siya yung nanalo. Alam na po nila yung tawag eh. Jackpot na ako, sabi ko doon sa tawag na yun. Eh bigla sila nagsalpukan. Pinag-iinitan kasi nila to. Ilang beses na kasi kayo nauhuli na ito. Huwag ka makayo, siya lang ko siya. Hindi naman ako kasali sa mga ipitan nyo eh. Di ba sinasabi mo nauhuli mo siya? nauhuli ko siya. Nakita mo? Nakita mo na pala ako. Nalalag mo. Nalalag na ba? Sinungaling kayo. Nakita mo na pala ako. Ba't hindi mo ako Ikaw ba rin bumawala ka nalalaglag eh. Okay, una, pala naghanap ka ng kakampi mo. Nalalaglag din pag ikaw bumabola. Nangipit kayo ng talaga kahit kailan. Okay, sample. Sige, Rose. Kakabigil yun. Okay, Babola ako. i-close up ha. Kuha ko ha. Pwedeng dalawa lumabas. Paano ako ng daya? Eh, bakit dalawa? Di dapat isa lang ang lalabas. Hindi ba dapat na yan? Gigil ako sa'yo? Makakagigil? Huwag na kayo. Sika muna. Sandali. Diba? Ayan, nakaganyan na yung kamay ko. Paano ko inipit? Teka, pagka dalawa ang lumabas ulit. Opo, ulit. Babalik mo yung isa. Binabalik yun eh. Ulit na lang tayo. Sige, Kim, ikaw naman. Sige, Kim. Sige nga. Gigil ako sa'yo. Isa. Isa lang lumabas. Okay, Ana, ikaw naman. Sige nga. Lumapit Oo, abot mo lang. Sandali lang. Alam nyo? Ate, sandali lang. Huwag masyado yung mga suupuan nyo, baka matamaan. Galing niya sa Silful Joyce. Kay Sir Charles, ha? Pakiingatan po. Ate, ha? Maganda yung upuan mo, di ba? Sir Charles, salamat. Solano. Ayan, bumunot siya. Ano ba yun? Naguguluhan ako. ang bola. Ano, maayos ba yung bunot ni Ana? Ikaw. So, isa. Okay. Ay, ikaw pala na isa lang. Hindi, katibayan yon, Jess. Katibayan na walang problema itong lalagyan na yan. Meron niya. Ako, Ikaw, te. itatry ko. Ate ko rin, itatry ko, ha? Di ba alam mo ng ganon? Inaalog muna kasi ate ko rin. Pwede yun lumabas. Isa. Pwedeng isa. Alam mo, Ate Coring, pag gumano ka kasi, pag meron ka ng nakapa na isa, yun na lang kukunin mo. Yun naman pala. Pwede yun. Pero nangyayari talaga, pag ganyan mo, minsan dalawa yung lumalabas. Gano'n. Kasi marami. Pero sabi nga, pag daw dalawa yung lumabas, ibabalik mo nga. Pero kailangan ipakita mo muna na binalik mo pares. Minsan daw kasi iniipit. Ay, hindi. Alam nyo, yung ginawa natin kanina na
O ayan, di ba? O ayan, wala kayong nakikita, di ba? Pero may laman sa likod eh. O pag gumanong-ganon ka, tsaran! Andun na. Pwede rin yun. Aminin natin na pwede rin mangyari yun. Kaya ko na nga, galing ko. Ang galing mo dun, Ate Kuring, eh. Diba? Alam mo, ang maganda dyan, ipakita nyo face to face. Yes. Ayan. Face to face. Dapat ganun. Eto na, mga sister, ganyan. Eto ha, tingnan nyo ang aking mga kamay. Di ganyan ang gawin ninyo. Ayan, para walang hinala. Diba? At saka kayo magbola ng kukunin mong mga bulilyo. Tama? Pwede naman pala eh. Ate Kuring! Ate Kuring! Ate Kuring! Ate Kuring! Una, kailangan malaman nating lahat na ito po ay bawal ha. Letrang O naman tayo, as in opinion ng ating mga eksperto sa pagbabalik ng Face to Face Harapan! Face to face. Harapin mo face to face. Pula. Napakinggan po natin ang dalawang panig kanina. Ngayon, pakinggan naman natin ang say ng ating harapang trio tagapayo. Attorney Lorna, ayan, ang daming usapang legal dito. Yan. Maraming salamat, Ate Kuring. No? Unang-una, i-clarify ko muna na ang bingo ay hindi illegal. Under Presidential Decree 1602, ang sinasabi dyan, pwede ang bingo kapag may 3 kondisyon. Okay, unang-una, ito ay pang home entertainment or ito ay parang parlor game lang. Di ba? Nakakatuwaan kayo, reunion, yon. Pangalawa, dapat hindi ito sa isang talagang gambling place. Ha? Kunyari, samahan ng mga senior citizen, nag-i-enjoy kayo. At pangatlong kondisyon, dapat walang betting, walang pera. Kung hindi kayo susunod sa 3 kondisyon na to, sa Presidential Decree 1602, illegal yan. Ayun. Ngayon, yung ireklamo mo, Kim, na dinaya ka, unfortunately, hindi ka pwedeng mag-abla kasi illegal. Yung bingo niyo ay illegal. Okay? Ngayon, yung issue nga na parang ginawang whistleblower, no, yung palit ulo, may condition rin yan, no? Yung palit ulo na yan, ang tawag dyan, Whistleblower Act. Dapat, kung ikaw ang magturo sa iba, at dapat ikaw yung least guilty. In other words, hindi ka pwedeng ipalit sa iba kung ikaw yung pinaka-guilty. Kunyari, sa issue ninyo, may isang user versus isang pusher. Tapos, ang nagturo yung pusher sa user, tapos ang kinulong yung user, ay mali yun. Kasi most guilty, yung pusher more guilty. Hindi pwede yun. Bawal yun sa whistleblower law. Pero meron pa siyang puwang para mag-ireklamo yung nangyari at maibalik sa... Pwede po. Kasi ang batas naman, you are innocent until proven guilty. Liza, kung sinasabi mo na wrongfully charged, mali yung hindi naman talaga guilty, meron kang karapatan sa batas. Wag kayong mawala ng pag-asa, no? Meron tayong mga public assistance office dyan, no? Oo. Ang nakakalungkot, yung sinabi mong statistics, no, at Ate Kuring, na talagang mga nabibingo, mga babae. Ang problema dyan, tayo lalo na kayong dalawa, kayo yung head ng family ninyo, kayo na yung main breadwinner. So, nagtratrabaho kayo, paano pa yung mga anak ninyo? Sino nag-aalaga sa kanila? Mga minors yan, ano? So, they're eligible for 4Ps. Correct. Kailangan singilin ninyo ang local government nyo sa 4Ps ninyo. 4Ps or yung sinasabing Solo Parent Act. Pero, mafo-forfeit yan kung mag-4Ps kayo, tapos
isusugal nyo rin sa bingo. No? Hindi naman pwede yan. Bawal. Kasi, isa yun sa requirement ng 4Ps, hindi kayo nagsusugal. Hindi lang yun. Kasi may other source of income kayo. Income yan, ano. Ayun. So, Liza, hindi ka pwede maghabla. Alam mo na. Kasi illegal lahat eh. Okay. Yung 500 mo, kukunin ko kay Donita at saka kay Jess. Tig 250 kami. Tig 250 sila para ibalik yung jackpot mo. Okay, Dr. Love, what can you say? Salamat, Ate Kuring. Magandang hapon sa inyong lahat. Medyo masasaktan tayo ng bahagya sa aking sasabihin, ha? Ang sugal ay immoral sa mata ng simbahan. I can only speak for the moral side at yung spiritual side. Yung legal kay attorney na yun. Immoral yan sa mata ng simbahan ng sugal kasi kapag nagsusugal tayo, lumalabag tayo sa 4 sa 10 utos ng Diyos. No? Ginagawa nating, nagiging idolatrous tayo. Ibig sabihin, napaiilalim tayo sa kapangyarihan ng pera at yun ang sinasanto natin, dinodiyos natin ang pera. Kita mo si Kim, nanggagalaiti si Kim dahil hindi niya nakuha yung perang dapat sa kanya. Kasi sugal, immoral. Okay? Now, Brother John, bakit sa mga simbahan may mga bingo? No? Hindi ko masasagot yun. Tanong niya sa pare, bakit sila nagpapabingo? Kung sugal yun. Okay? Kung fundraising. That's another topic. But nakita ko lang dito, ang sabi kasi ni San Mateo sa ika-6 na kabanata ng kanyang liham, hindi kayo maaaring maglingkod sa Diyos at sa pera ng magkasabay. Kamumuhian niyo yung isa at mamahalin niyo yung isa. It's either mahalin niyo ang pera at kamumuhian niyo ang Diyos. Nasa inyo ang desisyon. If it matters to you. Di ba? Ang malinaw na malinaw dito, may malalim na problema pa sa ating lipunan. Ang problema ng droga, kahirapan, kakulangan ng moral values sa bawat pamilya. Ang diablo, sinisira ang bawat pamilya natin para masira ang simbahan. Pag nasira ang simbahan, wala ng Diyos. Panalo ng diablo. So baka ginagamit tayo ng diablo. Gampanan nyo kaya yung tungkulin nyo bilang asawa at ina ng inyong mga anak at wala tayong problema sa buhay. Maraming salamat, Ate Kuring. Okay, thank you very much, Dr. Love. Nagpasintabi siya ha, medyo masakit, pero opinion niya yan at kapupulutan din natin ng maraming aral. Doc Camille, matatawag ba nating addiction itong nangyayari sa mga kababaihang ito? Thank you, Ate Kuring. Unang-una, no, alam nyo, sa Statistics Manual ng Diagnostic Statistics Manual, isa lang po ang kinoconsider na addiction. Ito yung gambling addiction. Kasi iba po yung sa drugs. Ito, pag sinasabing yung mga ganitong klase, ang gambling addiction po ay kinoconsider na isang mental issue. So, pag kayo ay nalulong sa ganitong klaseng bisyo, pwede po kayo makonsider na meron po kayong mental health issue. So sana wag pong umabot sa punto na talagang kayo ay yung talagang ito na lang ang buhay nyo, hindi na kayo gumagawa sa bahay, hindi na kayo nakakapagtrabaho. Lalo pa na sinabi nga ni Ate Kuring na bakit mga kababaihan ang karaniwang nagbibingo. 70 to 85% po talaga ay mga kababaihan. Dahil meron po sa ating mga babae na yung ating brain chemistry ay talagang mas madali na maka-absorb sa mga low-risk type na mga gambling. Kasi katulad ng bingo, di ba? Konti lang yung ibebet mo, parang ay may panalo ka na. So mas madaling maapektuhan yung brain natin because yung chemistry ng mga kababaihan mas susceptible sa ganon. Pero sana sabihin ko rin sa inyo, kung ito ay hindi pagsusugal, malaki ang benepisyo ng pagbibingo, lalo na sa mga taong yung nagkakaedad. Kasi dito, umaabot siya sa punto na nakakatulong sa dementia. Dementia management is very important, lalo na po dahil kasi ang bingo, mga numero yan. Nakakatulong yan para magbagal po yung tinatawag nating pag-uulyanin. Pangalawa, ang cognitive function natin ay umaayos or nagiging maliksi tayo. Kasi di ba sinabi, B, 5, parang,
hanapin mo kagad yung gano'n. So, yung cognitive function Hand-eye natin. coordination. Yes. May maganda pala sa bingo. Yes, totoo yan, Ate Coring, ang hand-eye coordination, maganda. Dahil kasi talagang yung paghawak at saka yung pagtingin. Pero, wag mong gagamitin yung hand-eye coordination sa pagdaya. Yun lang po. Ayan, maraming salamat, Doc Camille, at sa ating trio tagapayo. Yun na nga sinasabi nga nila na umabot na sa gano'n, isasalpakan na kayo. Diba, sabunutan. Yun ay hindi magandang parte na talagang doon na tayo umaasa halos. So, ano sa palagay ninyo? Magkakasundo-sundo na kaya kayo? Opo. Tingin mo, di ba? Kesa naman, baka hulihin tayo lahat ng pulis dito. Kasi di ba? kami lang din naman po yung nandun sa lugar namin. Siyempre, kailangan din po magkaisa na lang na Oo, kasi kung minsan naman maganda ang samahan, So, okay na ba? Opo. Ayan naman pala. Eto na, ha? Sa hirap po kasi ng buhay ngayon, ito naman ang masasabi ko dyan. Sa hirap po ng buhay ngayon, mahirap din pong humusga sa mga sumusugal. Kahit na anong sermon natin sa ating trio tagapayo, I'm telling you, hindi titigil. Ewan ko lang. Mahirap talagang humusga. Lalo't kulang parate ang kinikita at halos kapwa mga single parent sa maliliit na bata si Liza at si Rose, hindi ba? Pero may dahilan kung bakit ipinagbabawal po ang ganitong mga sugal na walang regulasyon ng batas. Ang buhay na mahirap man. Kapag tinutulungan natin ang ating sarili, tutulungan din tayo ng kalangitan. Ayan. Thank you po. Tandaan po natin, tayo po'y parating may solusyon sa mga problema. Dahil walang hindi nadadaan sa pag-uusap, basta dapat may mukha kang ihaharap. At nagkabati-bati na sila. Ay, ang saya! Dito lang sa Face to Face Harapan! Face to face. Face to face. Face to face. Face to face. Face to face, harapan tayo. Face to face, problema'y solusyonan. Tayo na ating pag-usapan. Face to face, tama ng okrayan. Sabunan, sabutin, tama o mali. Galit, bati. Bawat panig ating pakinggan. Ang mga gusot at Kibot selos, konting kibot hinala. Nakitaan ko siya ng chat sa babae. Wala po silang ebidensya. Walang ebidensya. Talagang malandi ka, babae ka. Samahan nyo kami tuwing 4:00 ng hapon at dapat may mukha kang ihaharap. harapin mo face to face.